What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Nananakot ngayon di umano ang mga tuwag ko mga kababayan na ipatatawag ang mga vloggers na nagbabalita ng di maganda sa kanila. Na sa malamang kaya ganyan ang winiwikan ng mga pulpol na tuwagkom para takutin na wag i-cover o wag i-vlog ang gagawin ng Iglesia ni Cristo na malakihang rally laban sa bangag na administrasyon. Na dahil alam nila na maraming mga vloggers niyan, malamang sa malamang mababalita ito sa buong mundo na siya ang kinatatakot nila na mabulgar sa mga karatig bansa. At dagdag pa na pati ang mga general mapa-retire, junior at senior makikiisa sa nasabing INC rally, lalo na't karamihan din sa kanila nagsasalita na ng pagkadismaya at pagkagalit sa kanilang mga social media account. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, lahat na lamang di umano kinokontempt ng mga pulpul na tuwadkom at walang pinalalagpas kahit sino man na basta wala sa tunog o timbre ng kanilang script ang iyong winiwika, para sa kanila naghahatid ka ng peking balita. Pero ang katotohanan doon nagre-react lamang tayo sa kanilang kamangmangan o kahangalang pinapakita sa harap ng kamera. Na ano yun mga sir, tuwadkom, na gusto nyo purihin kayo, na mag-kiss ass ang taong bayan, ang mga vloggers, sa mga pinanggagawa nyo sa committee, kahit na halatang kaengutan na lamang, katawa-tawa ang inyong mga ginagawa, huwag kami. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ano ba naman yung sinabi kong halimbawa Marlon, yung isang Benny Abante, meron itong post, siya ay government official, pero meron itong post sa social media na siya ay topless at nakalabas ang kanyang dila. And unfortunately, mukhang madumi ang kanyang dila. Nagsasabi ba ako ng totoo na ang bango ng dila mo, pero puro puti, puro if you get what I mean, anong kasi nangalingan doon? Topless ka, magagalit ka? At pastor ka? Hindi ka ba topless? At pastor Yun ka? nga may imahe ka na gano'n, pero ganyan yung nakikita na apat at yung pag-present mo sa sarili mo, sa publiko. And also, not to mention, government official ka. Diba? Nagre-representa ka ng mga distrito. Alam mo, Pam, ano pa isang anggulo rito? Kung bakit ipapatawag nila agad-agad yung mga vloggers? Kasi sa January 13, meron pong isang malaki, malawakan at nationwide na pagtitipon na pangungunahan ng iginagalang nating Iglesia ni Cristo. Yes. So ito ba ay mangyayari para, alam mo yon, para wala nang mag-cover yes, pilayin nila ang grupo ng mga vloggers na who have expressed actively their support dito sa magaganap na rallying ito. Ay hindi kami papayag doon. Hindi kami matatakot. Kami pa matatakot sa ganyang banta. Kung alam naman namin na kami ang nasa tama at wala naman kaming ginagawang mali, pagpapatuloy namin ito. Wika nga ng mga kapatid sa INC, anong ikatatakot nila kung ang Diyos kasakasama nila sa bawat laban? Oh, Marlon. So, gagawin ba nila? Well, we have to find out kung kailan talaga yung resumption ng ng session. Kung talagang pipilitin nilang mangyari ito para wala mga vloggers na mag-cover, or ito ba ay paraan din talaga nila ng paninikil ng freedom of expression. Diba? Harassment lang, kamo nga, bullying. That they won't accept as Anong, Pam? Ang tanong, may mga kilala tayong, actually yung mga nagpo-post sa Facebook considered as vloggers, di ba? They need to define ano yung definition nila ng vloggers. Di ba? Diba? Ang tanong, ayoko magturo marami na rin mga retired, marami na rin mga retired generals, marami na rin mga retired military officials at police officials ang nagpapahayag ng kanilang disgusto at pagiging dismayado sa gobyernong ito. At iba sila ipapatawag? Because they have been actively posting also well, Marlon, a vlogger like us, we use the medium na wherein we use our face, the videos in vlogging and expressing our opinion on things. Ang vloggers, ito naman yung mga sumusulat lang ng mga posts. And yun nga, nag-express din ng mga ano ba to, vloggers or bloggers? Diba? Yeah, diba? Dapat ma-define din nila ng tama yan. Pero magtatanong ka pa ba, Marlon, meron pa ba silang binibigyan ng hustisya ngayon sa mga simpleng tanong na yan? Makakasabay kaya natin sa sa pag-contempt si General Wilkins Villanueva. Yun nga, diba? Uy, sorry kakain kami, hindi pa pero kami dinner. Kung ang ibig sabihin naman na may bagong iko-contempt, ikakalaya naman ng isang Colonel Grijaldo,
We will be very happy for Colonel Grijaldo also, no? Medyo Marlon, medyo matagal nang nagbabakasyon sa loob ang isang Colonel Grijaldo. Napamabigat, pinabakasyon nila, Pasko, bagong taon. And I think I saw a post of Miss Joey na dumalaw. Si Ma'am Joey. Oo. Tama ba kung dumalaw siya sa HOR? I just don't know kung nakaharap niya face to face ang isang Colonel Grijaldo. At ipapatawag, sino bang pasimuno ng fake news? Hindi ba ang pasimuno ng fake news yung mga nasa kabilang kampo? Sino ba yung nasa kabilang kampo? Anong pagkaiba yun? Yung mga tinatawag ngayon sa Imada Vloggers. Di ba? Ibig sabihin, pag yung mga bumabatikos sa mga Duterte, hindi nagpapahayag ng fake news. Pero yung bumabatikos kay Marcos Jr. at sa kongresong ito, sa House of Crocodiles, ibig sabihin, tayo nagpapahayag ng fake news. Malalaman natin yan kung sino yung mga iimbitahan, isasabina o papadala ng imbitasyon, Marlon. Malalaman natin kung ang lahat ng mga yan, alam mo yun, opposition, alam na this, na talagang one-sided lang sila. Na Correct. kapag ikaw ay para sa administrasyon, hindi ka fake news. Paano ba naman kasi Sir Marlon, Miss Pam, ang galing mag-kiss ass ng mga ensaymada vloggers Lahat sa kanila maganda, walang pangit na ginagawa ang administrasyong ito. Palibasa nababayad di umano, no? Nakikitang kamalian Yes. nila. Kung wala tayong nakikitang kapuna-punat para sa kanila, at kung wala tayong nakikitang kabating-batikos para sa kanila. Totoo naman yan, Marlon. Yun nga sinasabi ko, ano yun? Kinreate mo na lang sa utak mo na, gusto kong batikusin si Dan Fernandez. Parang trip ko nga yung pagtripan si Abante. Hindi naman ganun eh. You acted in a certain manner that called for us to react. Di ba? Parang hindi namin nakita yan, hindi kami nagandahan or wala kang respeto sa isang ganitong senaryo. Natural magre-react ang tao. Kung maganda ka, natural magre-react ang tao. Kung maayos mong ginawa, baka pinalakpakan ka ng tao. Gusto kasi ng mga yan, mga magagandang komento ang kanilang maririnig, no? Mula sa taong bayan o kahit nasa vloggers man. Ngunit bakit naman natin sila kukomentahan ng maganda kung kitang-kita naman nakabalustagan ang kanilang ginagawa sa harap ng kamera? Ano ang taong bayan? Hindi naman mangbang ang mamamayan para hindi malaman na mali ang ginagawa ng mga tuwadkom o ang mga nasa kongreso, no? Yun lang naman yun. Hindi ba kapuna-puna yung ginagawa nila sa mga resource person? Kapag hindi nila nagustuhan yung sinasabi ng mga dumadalong resource person, ay pinapakulong nila, pinapakontempt nila. Ito nga yung sinasabi nating may script. Tignan mo yung scenario between Richard Gomez and Erwin Tulfo. Oo. Di ba? Yung si Erwin Tulfo, it was just one-sided. He read something, he delivered his part. But came Richard Gomez unexpectedly interpolating the anong tawag sa ganun, privilege speech dan, no? Oo. Nawala na siya sa wisyo kasi he was not expecting na May isang Richard may Gomez isang na babatikos. na yung dinaanan niya, two-way street pala. It should be a question and answer thing, di ba? Oh. You have to deliver a statement, one can question. He did not expect that Richard Gomez will question, di nawala siya ngayon sa wisyo niya. Yan din yung sinasabi natin, Marlon, dito sa mga sitwasyon na to. Merong isang action na ginawa ka, please expect people, especially if you are a public servant or a government official, to freely express themselves kung gusto ba nila or hindi nila gusto ang nagawa mo. At bahagi yan ng demokrasya. Yes, di ba? Bahagi yan ng malayang pagpuna ng kahit sino. Higit lalo, may guaranteed yan sa saligang batas natin. Tama. Sa Bill of Rights, yung kalayaang magsalita, kalayaang makapagpahayag, at kalayaang pumuna. Ito kasi sa resolution na to, Marlon, in aid of legislation, sabi nila, no, ano ang ile-legislate mo sa freedom of expression kung meron naman tayong batas tungkol sa cyber libel? Anong tawag doon? Libel. Di ba? Meron yung, ano pa yung defamation, di ba? Kapag sinasabi, ano yung Oral defamation. oral defamation, di ba? Ano pang batas ang gusto mong idagdag if all these rules or laws are existing and you only need to implement it properly? If na-offend ka sa sinabi ko and if I did it with malice, then file me a case na libel. Di ba? Ganun lang naman eh. Ginagasgas lang nila yung salitang in aid of legislation. Totoo, Dahil no? unang-una, nakikita natin noon pa, simula nung atakihin nila ang Vice President Sara Duterte, nung atakihin nila ang Tatay Digong Duterte, hindi to in aid of legislation, in aid of persecution. Ngayon, ang gagawin Political persecution. Political persecution. Ang gagawin nila ngayon sa vloggers, hindi in aid of legislation, in aid of harassment to. Yeah, actually, Marlon, I'm prepared already in my head na they will deliberately humiliate each and every resource person, a vlogger at that, na papupuntahin nila doon. I'm very sure. And that is one of my, not fear that's one of my worries. Because ang worry naman natin, hindi yung pang sarili natin Sa pamilya Yung natin. sa pamilya natin na makakapanood, na mag-aalala, di ba? Lalo, halimbawa,
paano ko, yung pamilya ko, wala ako sa pamilya ko eh. Nasa probinsya sila eh. Ang worry ko rin sa sarili ko, if right there and then ako i-contempt, paano ang damit ko? Namumuhay ako ng mag-isa, Marlon. Di ba? Sino kukuha ng damit ko? Sino pupunta sa bahay ko? O sa, Tama ka, Pam. Tama ka, Pam. Eh, paano na to lang, be serious, Marlon. paano na lang yung, ako nanay ko, senior citizen. May, syempre, Diba? sa edad naman natin, Senior senior citizen, So, mga magulang natin. Pag ninervyos na yan, at inatake sa puso yan, Sagutin ba sagutin nila? ba to? Di ba? Okay. Dahil lang sa pangaharas nyo, Oo. na kami ginagawa lang namin ang trabaho namin at karapatan namin. Nakta mo na. Bilang mga pribadong tao, Marlon ha, pribadong tao at kayo ay mga government officials. Ano ang sinasabi ng Supreme Court, Marlon, sa pagdating sa dapat na inaasta ng mga public officials? Merong sinasabi, statements against public officers not slanderous when related to the performance of official duties. Diba? Ano ba naman yung Kung noong 2023 ay meron nang nagsimulang hidwaan dahil alam naman natin na talagang ayaw nilang manatili si VP Sara bilang banta sa pagiging ambisyon ng isang tambaluslos na maging presidente, itong 2024 ang panahon na pinatupad nila ang kanilang mga masama at maitim na plano para nga durugin hindi lang si VP Sara kung hindi pati na rin ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Kasama na po ako doon. Kaya nga po hindi niyo ako kasama ngayong bagong taon. No? Pero sinimulan ng taon na hindi naman tinanggap ng mga Duterte ang pag-isnab-isnab sa kanila noong 2023 ni Liza Marcos Araneta at yung pagpapalit ng isipan ng ating DOJ Secretary na magtulungan na sa ICC. 2023 pa po nangyari yun. No? Biglang nagkaroon ng anunsyo ang ating Secretary of Justice, Boying Remulla, na hindi lang pinag-aaralan ng pagbalik sa ICC, kung hindi, pinag-aaralan nga yung pagtulungan sa ICC na ngayon ay halatang halata na. Pero bilang siguro bilang kasagot sa lahat ng mga ganitong bagay noong 2023, pumasok ang 2024 noong Enero na nagsalita ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte kung nung eleksyon sinabi niya na may isang kandidato na pulboronic noong Enero sa Davao nung kauna-unahang maisog rally ay dineklara niya na ang pulboronic na yon ay walang iba kung hindi ang Marcos Jr. Abay, sumagot ang Marcos Jr. Ang sagot naman niya, fentanyl yan. Well, nung sumagot siya dyan, natawa na lang ako kasi yung fentanyl ni presidente, prescribe ng doktor. Ang pulboronic ba? Meron bang doktor na nag-prescribe dyan? Nagpe-prescribe lang niya ay mga kapwa vangag. Anyway, so matapos yung Davao maisog, syempre nagsalita na ang Liza Araneta Marcos. Bad shot sa akin yan si Vice President. Alam na naman natin yun eh. Dahil ilang beses na niyang inisnab-isnab ang Vice President habang siya ay naghahatid sa kanilang dalawang mag-asawa pagpunta sa kanilang napakadaming mga lamyerda na hanggang ngayon ay nag-aantay tayo ng resulta. Now, habang nangyayari ito, na bad shot na si Vice President kay Liza Araneta, nakita natin na talagang yung Kongreso abay nagkaroon na ng investigasyon, yung Human Rights Committee sa ilalim ni Congressman Abante na yun nga tungkol sa extralegal killings at nagpasa pa sila ng resolusyon na naging hudyat para din kay Justice Secretary Remulla na sabihin na baka kinakailangan makipagtulungan sa ICC dahil yung Human Rights Committee na pinamumunuan ni Congressman Abante ang nagpasa ng mga resolusyon para nga makipagtulungan sa ICC at sinimulan na nga ang hearing ng Human Rights Committee tungkol dun sa di umano mga extralegal killings sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At habang nangyayari yan, naging obvious na hindi na talaga po pwedeng magpatuloy na manungkulan sa administrasyon ni Marcos Jr. ang Inday Sara Duterte. Dahilan kung bakit siya ay nag-resign at tinanggap ang hamon na tumayo para sa Pilipino. Nung kaka-resign lang niya, sinabi niya na hindi naman siya tumatayo para maging opposition leader. Pero siya ay tatayo bilang leader ng Pilipino, hindi mananahimik kung dapat magsalita at kung may mga bagay-bagay na dapat punahin. So talaga naman yung resignation na yon, yan ay simula na talaga ng all-out war between good and evil. At alam niyo naman, lahat naman tayo may paninindigan, ako, mga Duterte ang good, ang Marcos ang evil. Pero syempre, kanya-kanyang pananaw yan. Now, matapos yan, abay, bumuo sila ng Quad Committee. 4, hindi pa sila nakontento dun sa investigasyon ng ELK. At yung Quad Committee nga, ay binuo ng 4 na committee ng Kongreso, ng Human Rights, ng Dangerous Drugs, ng Accountability, at saka, nakalimutan ko yung isa pa. Ano ba yung isa pa? Dangerous Drugs, Human Rights, may isa pa, nakalimutan ko na kung ano yun. Public Order. No? At yan nga po, dyan tayo din na di umano, dahil tayo daw po ay nagsama ng isang opisyales na nagpapaupa sa isang POGO licensee na legal at may lisensya noong mga panahon na yon, ako daw ay POGO, ano tawag doon?
ano tawag dun sa kanila? Pogo supporter ata ang tawag nila sa akin doon, no? May mga links daw sa Pogo na hanggang ngayon ay pinasisinungalingan ko. Dahil ang tanging kanilang ebidensya ay yung pagsama ko doon sa isang empleyado ng Whirlwind at doon sa isang papel na inamin naman ni Cassie Ong na nagkamali lang kung sino man ang nagsubmit noon sa PAGCOR. Pero itong Quad Committee, tuloy-tuloy po ang investigasyon. 3 bagay ang inimbestigahan: extralegal killings, drugs, at Pogo. Madaling natapos ang Pogo kasi wala naman sila ibang masasabi dahil legal naman una yung Pogo na yan. At syempre, may mga supporters din sila ng mga Pogo. At may lumabas na larawan na ang tunay na mga supporters ng Pogo walang iba kundi si Marcos Jr. at si Lisa Araneta. Bakit kaya yung Quad by way of Mantakin nyo yan mga kababayan. Nabalita pa na may kickback pala na natatanggap ang mga bangag no, na galing sa pera ng Pogo. Tapos ang ituturong utak di umano sa likod ng Pogo ang mga Duterte. Napakakapal naman talaga ng pagmumukha ng mga bangag. hindsight? Hanggang ngayon, hindi iniimbestigahan yung ganyang larawan na yan. No? So, well, siguro alam na natin kung bakit. Dahil ang Quad Committee, talagang yan ang nagpatupad doon sa winarning ng kampo ng Marcos kay Atty. Glenn Chong na pupulbusin nila ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Sa huling bilang ko, mahigit 12 na ang pinakulong ng Quad Committee by way of contempt. Unprecedented po yan sa kasaysayan ng Kongreso. Magtakin nyo, ilang buwan lang ang investigasyon, napakadami nang napakulong. Well, lahat naman po ng napakulong, nagdulog ng kanilang mga kaso sa Korte Suprema, pero hanggang ngayon po, nag-aantay ng aksyon galing sa Korte Suprema at naintindihan ko naman kasi minsan mabagal yung proseso dahil kinakailangan sumagot muna ang Kamara sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Now, matapos po dyan, hindi pa tapos ang Quad Committee. Talagang tinutukan nila si Vice President Sara Duterte at doon sa issue ng confidential pipe na 125 million. Hindi pa nakontento ang mga Dilawan at ang mga Marcos na nagsani-puwersa na sila ay dumulog na sa Korte Suprema para sabihing illegal yung paggasta ng 125 million confidential fund. Kinailangan po mag-imbestiga kung paano nagastos ang confidential fund. Kayo naman mga kaibigan, kahit ano man ang paniniwala ninyo, kahit saan kayo pumapanig sa larangan ng politika, ano ibig sabihin ng confidential? Ibig sabihin ng confidential, hindi pinag-uusapan. At dahil nga po dyan, nakita natin kung paano talaga magprotekta ng tao si BP Sara nung panahon na nais ipakulong at hindi lang pakulong ang kanyang Chief of Staff na si Undersecretary Laika Lopez, kung hindi ipakukulong pa sa Correctional Facility for Women, kung saan ang mga convicted na mga felons ang nakakulong, hindi man lang city jail. No? Talagang doon sa lugar kung saan ang mga sentensyado ay nakakulong, doon siya dadalhin. At nakita natin kung paano talaga binulgar ni BP Sara ang mga kababalaghan na ginawa ng mga mag-asawa. Simula na yan doon sa sinasabi ni Inday Sara na sa mulat-mula ang sa DepEd meron ng pinakilala ang Lisa Marcos Araneta na magbibigay ng pondo sa kanya habang siya nasa DepEd dahil ito daw ay isang supplier ng DepEd at yung mga white envelope sa mga empleyado dyan galing yan kasi ayaw tanggapin ni BP Sara, pinamigay niya. At siyempre nandyan din lumabas na talagang ang gumagawa, ang responsable lamang sa national budget ay 2 tao, ang Tambaluslos at ang Zaldico, chairman ng Appropriations Committee. Correct. Isang bagay na isiniwalat ni Inday Sara at siyempre binigyan ng kumpirmasyon ni now Secretary Angara. Noong nakatikim siya dahil yung proposed budget na ipinropose ng Malacanang para sa DepEd binawasan. Dahilan para malabag ang saligang batas at ngayon po ang pinakamataas na budget ay ang DPWH. Ito rin ang panahon na sunod-sunod na bagyo ang sumalanta sa ating bayan at nakita natin na baliwala yung 1 bilyon kada araw na budget na linaan para sa flood control projects. Para bagang pera na naglaom. Yan, isa pa yan, Atty. Harry Roque. No, bilyon-bilyon ang nawala na parang bula. Pero itong 125 million na issue sa Office of the Vice President na malinaw naman na may transparent report sa COA, siyang pinupolitika nila. Palibasa kasi mga utusad, no? Mga tuta, nila tambali sa bungit. Parang bula dahil walang silbi ang mga flood control project matapos ipagbalaki ng ating Marcos Jr. sa kanyang zona na meron ng 5,500 na flood control projects na wa-epek naman dahil naging lawa ang karamihan ng Bicolandia at ng Central Luzon at ng Region 1 nung sunod-sunod na bagyo ang sumalanta sa atin. At siyempre, sinimulan na rin nila ang formal na proseso para tanggalin ang BP Sara na 2023 pa lang, alam na natin yan na talagang maitim nilang balakin para mawala na yung pinakamalakas na kandidato para presidente sa 2028. And sabi nga ni Inday Sara, napakatagal pa bago mag-eleksyon. Bakit kaya hindi na lang hinayaan siya magtrabaho? At yan lang naman ang gusto niya. Kaya nga miskin nagtitimpi na siya dahil alam niyang ini-snap-snap siya ng First Lady, talagang nananahimik siya dahil gusto lang niyang gawin magtrabaho. Pero hindi na siya pinayagan magtrabaho. At ngayon, meron na hindi lang 1, 2, 3, at meron pa raw pang-4 na impeachment complaint
laban kay Inday Sara Duterte. Pero syempre, tayo namang ordinaryong mamamayan, hindi naman tayo uupo at mananahimik lamang, no? Sa kabila ng number one, paglamon ng pera ng bayan, lalong-lalo na yung mga budget para sa flood control na wala namang silbi sa taong bayan. At pangalawa, yung paninira nila sa mga Duterte sa pamamagitan ng Quad Committee at ng Committee on Good Government. Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang EDSA 1, EDSA 2 at EDSA 3, bumalik ang libo-libo natin mga kapatid sa EDSA, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 araw na nagpulong sa EDSA para ipahiwatig, unang-una, ang pagtutol nila sa charter change para magkaroon ng Marcos Forever, ang pagtutol nila sa impeachment ni Inday Sara Duterte, at ang kanilang pagtutol sa lantarang korupsyon na nangyayari. Minaliit nung una ng Malacanang ang mga pagtitipon dyan sa EDSA hanggang dumating ang araw ng Friday. At ang sabi ng aking mga puting ahas din, ay akalain nila baka magmarcha na sa Malacanang at tuluyan ng matsugi sa kanilang katungkulan ang Marcos Jr. administration. Abay, matapos ang EDSA, yan, lumabas yung budget na inapprove ng Kongreso na tinawag na pinakakurap na budget. Mantakin ninyo, lidabagan sa aligang batas, pinakamataas ang budget ng DPWH, lalong-lalong sa mga flood control project sa panahon na alam natin na 50% ng SOP ng mga kongresista at senatongs. At siyempre, nandyan din yung pagtanggal sa budget ng PhilHealth na labag sa ating batas na sinulong, ang Universal Healthcare, na lahat ng pondo ng PhilHealth ay linalaan para pababain ang kontribusyon pangtauna ng lahat ng Pilipino at pataasin ang mga benepisyong makukuha ng mga Pilipino. Bukod pa dyan, dinoble ang budget ng Kamara de Representante ni Tambaluslos. Ngayon, kung nabasa nyo yung mga magkanong nakuha ng mga congressman sa official na budget, no, hindi pa kasama yung mga SOP nila, ay 30 million kada isa. Ngayong nadoble ang budget, 60 million na kada taon ang makukuha ng mga congressman. Bukod pa dun sa 50% na SOP nila sa infra projects, ng average kada kongresista ay 1.5 billion. Do the math. Magkano ang 50 na 1.5? Yan ay 750 plus 60. Meron pang AX, meron pang AKAP na isa pang na-iskandalo ang taong bayan dahil yung AKAP na 26 billion, mantakin nyo. Bagamat una-unang tinutulan ng mga senatong dahil tanging si Tambaluslos lang mamibigay niyan, abay tumahimik na sila nang binigyan sila ng 5 billion at 200 kada isa na senatong. Kaya ngayon, do the math, no? Halos 850 million na kada kongresista ang kanilang makita. Kaya nga, tama po ang 2025 proposed budget ang pinakakurap at sa ngayon, ang naging anunsyo ng Malacanang ay hindi papayagan ng presidente magkaroon ng reenacted budget. Ibig sabihin, papayagan niya na madoble ang budget ng Kongreso, papayagan niya na zero budget ang PhilHealth, papayagan niya na mas mataas ang budget para sa flood control kaysa sa edukasyon,